Ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol. IFM. Narinig ko na yan! Idol, magandang hapon. Oh, ang pangit ko ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Kasama ng Idol 121 si Idol Kitchi sa panibagong episode ng ating kwentuhan dito sa Lodi Talks. Ngayong hapon nga mga idol ko, dalawang special na bisita. Dalawa lang, hindi apat. Dalawa ng special na bisita ang ating makakasama at makakakwentuhan ngayong hapon mga Lodi ko dito sa ating episode ng Lodi Talks. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng National Teachers Month tuwing Oktubre. Tama po ako, no? Eto nga ngayong araw ay ang makakasama natin parehong idol na teacher mga Lodi.
na araw-araw humaharap sa mga hamon at tagumpay ng pagtuturo. Sa kabila ng pagod, stress at minsan kakulangan ng resources, patuloy pa rin sila nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Ayan. Naririnig po ang inyong cellphone. Oo. Ayan. Alamin natin mga idol kung ano nga ba ang buhay na isang teacher sa likod ng chalk, lesson plan at classroom hustle. So stay tuned as we uncover the real stories behind the noble profession of teaching mga idol. So eto na! Pakilala na natin at welcome dito sa studio ng Lodi Talks ang ating mga idol na teacher, si Teacher Liza Carulio at Teacher Lorilei Manlagnet. Hello po! Hello, good morning po. Good morning. Good morning and good afternoon and good night. Ay, good afternoon pala. Pinag-isahan Feeling ko umaga namin. Oo nga, parang papasok ko lang sa trabaho. Oo, wow! Ganun. Kasi ganun agad ang greet namin sa bata. Good morning! Ganon. Good morning agad, no? Yes, Talagang good morning. pambungad pa lang sa mga estudyante para ganahan sila at ma-excite sa araw nila. Talagang kailangan yung teacher unang agad bubungat, maganda rin yung mood. Yes, dapat energetic. Ayan. Ako, Idol Lorilei, Idol Liza, pwede nyo bang ikwento sa amin kung gaano na kayo katagal na nagtuturo? Magkakilala na po ba kayo na matagal? Ayan. Since kasi sa akin kasi, mas nauna si Teacher Liza sa akin sa pagtuturo. Kasi nagsimula ako bilang sa DSWD staff. Then, nag-shift ako, nagturo na. Ay. Ano po yung dahilan bakit from DSWD napunta po kayo sa teaching? Kasi, isang beses po kasi, nangailangan ng isang magtuturo or daycare teacher. Nagkulang ng isang teacher. Kaya, ako yung na-send. So, una, syempre, hindi ko medyo gamay-gamay. Pero habang tumatagal, nagiging love ko na yung ginagawa. Ayun, oo. Kasi very challenging ang pagtuturo, di ba? Si Teacher Liza naman po, ano po yung naging dahilan? Bakit pagtuturo ang inyong napiling profession? Actually, from the start pa lang, pangarap ko na po talagang maging teacher. Oh. Tapos, kumuha ako ng kursong, syempre, education. Gusto mo talagang And then, pinalad na doon sa daycare ako nagturo. Doon. Tapos, shoutout sa akin. Ngayon, head po namin siya yung naging, nakasama ko sa daycare si Ma'am Merlinda. Head na po namin siya ngayon. Siya po yung nag-ano sa akin, nagpasok, nag-guide, nagturo talaga sa akin. Nag-guide ako kung paano maging isang matatag na daycare worker. Ano po ulit ang pangalan ng teacher? Ma'am Merlinda Ibusan. Ma'am Merlinda Ibusan. Siya po yung idol. Shout out po sa inyo. Idol na teacher din po natin yan. By the way, ang ating mga teacher na kasama ngayon, mga idol ko, si Teacher Liza at si Teacher Lorilei, ay mga guro sila sa early child care and development. Diba? So, ibig sabihin sila yung nagtuturo ng mga pinakabata pang mag-aaral talaga. Ito yung mga age 3 years old hanggang 4 years old. Gaano po ka-challenging ang magturo sa ganyang kamurang edad? Napakahirap ang maging challenge sa isang 3 and 4 years old. Unang-una kasi, matatakot ka is babalansihin mo paano mo kukunin yung loob muna ng bata. Totoo. Kasi yan kasi yung first time na ma-depart sila ng ilang oras sa kanilang nanay. Totoo yan. Andyan yung iyakan blues, andyan yung utuan blues, ayan, ganyan. Lahat gagawin mo para makuha mo yung loob ng bata, maglaro kayo, magbata. Joke lang ba? Magbatuhan. Hindi. Lambingan lang. Ano lang yun joke lang yun. Joke lang. Si Teacher Lorilei naman, anong strategy ninyo tuwing first day of class? Ayan. Pagpasok kasi nila sa room, andyan na yung kailangan. Meron na silang makikitang TV, meron na silang maririnig na mga sounds, para yung yung focus nila, magiging tahimik na muna sila pagpasok sa loob ng room. Kaya ayan na, mag-play na kami ng mga songs. Pagkatapos mag-songs, doon na magi-start yung
pagtuturo na. Ayan. At least kahit pa paano, naka-focus na sila sa Oo, amin. medyo kampante at kampante relax na na sila. sila. Oh, so effective po palang gamiting tool sa pagtuturo yung mga gadgets, yung technology natin, Technology 'di ba? natin. Oo. At a certain level lang. Apo. Syempre may guidance, may control dapat, no? May control din. Ayan. Ako sa mga lodi nating nanonood ngayon sa ating Facebook Live, ha, mga idol. Si Teacher Liza Carulio, si Teacher Lorelei Manlagnit, ang ating mga idol ng teacher. Sila po yung mga binigyan natin ng konting regalo bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at pagbibigay ng tulong, no, at kaalaman sa mga estudyante po natin. So sila po yung dalawang teacher na nagtulungan para mabigyan din ng sorpresa ng Idol Mo Station, ng IFM at ng RMN Foundation nung nakaraang linggo. Tama po ba? Kung pumunta ang IFM team sa inyong lugar para kayo ay sorpresahin. So ikwento nyo po sa amin paano po, bakit niyo po ni-nominate or bakit si Teacher Liza po ang sa palagay ninyo ang pinaka-idol na teacher? Okay po. Nagsimula po kasi yan nung pinatawag ako sa aming barangay. Hindi naman po kayo inaway, wala nang away. Siyempre at first nakakatakot kasi barangay. Oo. Akala niyo po may nagreklamo. Kaya sabi ko, pagdating ko naman doon, yun nga, kinausap ako about sa 93.9 IF. Yan, oo. Sabi nga po nila, kami yung nire-recommend ng aming barangay sa ganito. And then, sabi kong ganyan, kung mayroon akong mai-nominate, ayun na ay si Teacher Liza. Ayun. Ano po ang meron kay Teacher Liza na sa tingin nyo ay deserve niyang kilalanin, bigyan ng regalo? Mare. Oo, yun. Diba? Ganyan yun. Kasi ano po, hindi naman kami totally magkasama as a teamwork. Magkasama lang kami sa office, sa daycare. Pero ngayon, this time, magkasama na kami sa isang room. Nag-tandem na kami ngayon. Doon ko siya na kilala ng gusto kung paano yung dedikasyon niya sa kanyang pagtuturo, sa pagpasok araw-araw. Kahit na minsan, Mare, wala akong ganito, ganito, ganyan. O sige, ganito, ganyan. Basta ganito yung pag-uusapan namin, kami na lang yung nagkakaintindihan. And then, doon ko nakita yung kanyang love at passion sa kanyang trabaho. Wow! Oo. So, sa madaling salita, kayo ay humahanga sa dedikasyon na binibigay ni Teacher Liza sa kanyang profesyon, sa pagtuturo. Kahit na parang araw-araw, minsan, hindi po ba kayo nauumay or parang nananawa sa ginagawa ninyo? Kasi, di ba, ang tagal-tagal nyo na sa pagtuturo eh. Opo. Minsan, syempre, nauumay na rin ako sa kanya. Bawal. Hindi naman po. Kaya dapat lagi maganda. Hindi naman po. Syempre, minsan, nagkakaubusan na rin kami ng pagkakakwentuhan. And then, pagka meron naman kaming pagkukwentuhan, lalaboy-laboy na lang kami. Ano po ba dahil siya pinagkukwentuhan? Pinagkukwentuhan niyo pa ba yung mga estudyanteng pasaway? Ay, syempre po. Pati yung mga nanay na pasaway. Ay, totoo yan, ano? Nagre-reflect kami sa isa't sila. Nagkakaroon kami na reflection. Oo, ay maganda yan. So, eto nga pag-usapan natin, mga idol na teacher. Ano yung pinaka-challenging part ng pagiging teacher sa panahon ngayon? Kasi iba na noon, iba na rin ngayon. Kasi before kasi ako nag-start, parang ang mga kids before napaka disiplinado. Appreciable, tapos mga disiplinado na. Ngayon kasi parang more on gadgets kasi ang nangyayari. Bago mapatahimik yung isang bata, kasi minsan nakakita ko, binibigyan ng cellphone. Oo. Yun na yung yun nila. Yun na yung parang pinakatahim. Ngayon, pag kinuha, umiiyak siya. Dati kasi hindi ganun eh. Totoo yan. Kasi wala pang gadget noon eh. No? Kaya ang ginagawa namin, sige po mami, kami na lang pong bahala. Ang gagawin namin, bibigyan namin sila ng clay. Clay, Para kung ano yung mamumold niya, yung lahat ng fingers niya, magpa-function na siya. Pati sa pagkukulay, binibigyan namin siya ng coloring book. Ganon. Para yung pag ano niya sa mga gadgets mabaling sa ibang bagay naman. Oo, na hindi niya madalas magagamit ginagawa, 'di ba? Si Teacher Liza, ano pong pinagkaiba? Anong pinaka-challenging ngayon na parte ng pagtuturo? Based on my experience noon ang bata nakukuha sa tingin. Sa tingin, oo.
around mga 2000, basta 1990, 2000. Tingin Early lang. 2000 yan, oo. Pero ngayon lumawit na, sumigaw ka. Deadma pa rin. Deadma pa rin kasi masyadong playful ang mga bata Oo. ngayon. Mm. Kaya, ino-offer namin, pinapakita namin para ma-off ang gadget Mm-mm. sila sa mga yun talaga, yung mga, may nakaready kasi kami mga manipulative toys, Mhm. like mga puzzles, Ayan. yan, tapos yung mga, Bola. Oo. bola, Oo. dominos, Mm-mm. Ayan. meron sila doon. Yung mapapagana yung curiosity nila, Mm-mm. yung utak nila sa mga Tapos, laro na yon. Kahit akala mo pag pinagpatong-patong lang, akala mo patong, nakakatulong sa kanila yung imaginary nila. Mhm. Meron na pala, sasabihin nila, look, teacher, robot. Oo. Pagtititigan mo, kahit hindi siya mukhang Ang robot. Oo nga, Oo, robot. agree ka na lang. Oo, syempre. Siyempre talaga. Baka umiyak Kasi- bigla. Kasi talaga, pagdating sa ano, clay. ha? Basta kung ano yung Kahit minold sa nila. clay, makikita mo. Oo. Talented din ang mga bata Oo. ngayon, magagaling itong batch na to. Actually, yung mga bata naman talaga, no, talagang talented napaka-imaginable nila, 'di ba? At parang ang daming kung kailangan lang bigyan sila ng ng paraan para mailabas yung mga Kanilang mga nasa talent. ideas. Oo. Totoo, 'di ba? So sa madaling salita, base sa inyong mga kasagutan kanina, ibang-iba talaga yung mga kabataan noon. Kasi yung mga kabataan noon bago pumupunta sa paaralan, meron na silang certain level of values na na-instill sa kanila ng parents. Compared ngayon na parang yung mga magulang hinahayaan na inaasa sa teacher yung mga bagay Sometimes niyon, po. 'di ba? May mga ganung magulang nababasa ko sa Tapos social media, ha? spoiled pa. Oo, iyan. Paano po ang discarding ginagawa niyo pag ganyan yung bata? Matigas ang ulo, mahirap pagsabihan. Hindi nakikinig. Yun nga po. Oo. Syempre, hindi naman kami yung na parang magulang na magagalit dun sa bata. Syempre, Mm-mm. andun pa rin yung kami yung pag-aalaga namin sa kanila. Mm-mm. Ang gagawin namin kapag nag-iiyak, binubuhat po namin yan Oo. hanggang sa tumigil. Mm-mm. And then, pupunta kami sa isang corner. Mm-mm. Meron po kami mga parang Toys. library corner. Mm-mm. Tapos yung may playing area, Mm-mm. doon po namin sila nililibang. Ayan. Oo. Pagdating po doon, siyempre may mga toys. Mm-mm. Tapos yung sinasabi nga ni Ma'am Lisa na dominoes. Mm-mm. Yon. Doon, parang na-amaze sila. Wow, what is this? Oo. Sabi ng ibang bata. Nanda-divert emotion nila na Oo, umiiyak ganun. into something Ito, happy o joy. So, parang talagang ang guro ay talagang pinapatunayan na kayo yung pangalawang magulang Yes. na mga estudyante, no? So, napakahirap, no? Kasi syempre, hindi nyo naman kadugo, pero kailangan nyo gawin. Oo, parte ng profession. Ano po yung sa tingin yung katangian na dapat meron ang kagaya din yung guro para talagang tumagal siya sa pagtuturo at mailabas niya yung passion na yon? Kailangan kasi kapag ganito ang profession, Mm-mm. kailangan gustuhin mo talaga siya. Mm-mm. Kailangan love mo ang ginagawa. Oo. mo. Kasi Andun kung yung hindi, pagmamahal mo. Mm-mm. Tsaka yung kung passion. hindi ka magtatagal. Ayan, oo. So, kailangan love mo talaga, Love mo gustong-gusto mo talaga. yung trabaho mo. Kahit na ano mang pagsubok ang dumating, kahit sino mang estudyante na matigas ang ulo, na pumasok sa school, ay Haharapin okay mo. lang. Yun ang talagang Mm-mm. Yun ang pinaka-big talaga- challenge. big Oo. challenge Yun, talaga. paano mo siya babaguhin? Ayan. Napag-usapan na natin yung mga challenging part ng pagtuturo. Ngayon naman, ano yung pinaka-rewarding na parte bilang isang guro naman sa inyo? Ayan na masarap. Mm-mm. Makita mo lang ang bata hanggang sa lumaki na, Mhm. mababalitaan mo, nakagraduate na. Wow! With honor. Oo, With honor. yun. Minsan babalik pa Mm-mm. yun sa inyo. Mm-mm. Kasama ang mga magulang. Mm-mm. Teacher, may honor po. Wow. Teacher, nakatapos po. Mm-mm. Oh. So, yun yung pinaka-fulfillment ng Yes isang po. guro. Mm-mm. Makita niyang nag-grow yung Nag-grow. estudyante. At hindi kayo nakakalimutan. Yes. Diba? Oo. Ano po yung pinaka-personal experience ninyo na naranasan mula sa isang estudyante na nakapagtapos na, tapos meron po ba kayong memory na binalikan kayo, binigyan kayo ng something, especially during Teacher's Month? Ano tapos naman siya, parang, na ano Yes, kayo? meron. Yearly Natouch? siya. Masyadong As in yearly siya. Amaze. Oo. Na Kasi, amaze. oo. Oo. Yearly siya na binabalikan kami kasi nga, pagka Teacher's Day, pupunta sila with flowers, and chocolates, ganon. Mm-mm. Kaya pagka Teacher's Day, ang dami namin chocolate. Ayan. So, Tsaka flowers. flowers, chocolate, kayo po, ano pinakakaiba? May nagbigay ba ng pusa? In terms ng material na bagay, hindi ko malilimutan. Akala ko
Cellphone. Cellphone? Yes. Wow, napaka-generous naman. Generation. Siguro yun mga year 2004 o 2006. So, ibig sabihin, napakaganda ng impact na, Yes. na nakuha niya mula sa inyo. Kaya gano'n na lamang siya ka-generous magbigay. Akala ko nga ng nagkamali appreciation. si Mami. Oh. Tinawagan ko pa, Mami, ano po itong nakabalot na na gift? Yung cellphone po ito. Teacher, sa inyo talaga. Sure Talaga? po kayo. Talaga Wow. tinawagan ko Oo. pa. Hindi ako nag-thank you muna. Kasi talaga sure ko. Kasi siya hindi siya sa cellphone box nakalagay. Akala ko nga Mag lang. Oo. hindi, mga yun, 2012 pala, 2012. Matagal na panahon na. Yes, oo. Siyempre, ganun lahat, di ba? Kapag meron kang hindi malilimutan talaga, habang buhay mo matatandaan yan. Tatatatak yan Kay sa inyo. pangit, kay maganda Correct. yan. Oo. Kay masaya at malungkot yan. Talagang Ayan. tatatak sa isip mo yan. Ayun na nga, 'di ba? So sa mga nanonood sa atin ngayon, ating mga kasama ay si Teacher Liza, Teacher Lorelei, ang ating mga idol na teacher, mga lodi kung kinikilala natin at inaalam ang kanilang kwento sa bilang guro, no, mga idol. By the way po, saan po pala kayong school nagtuturo dito sa Mandaluyong? Barangka Ilaya. Barangka Ilaya. Ayan, gaano po kadami yung tinuturuan ninyong mga bagets diyan? Actually, kami ngayon? Nasa 78, 78. Oo, ganun kadami. Isang classroom lang 'yon or hati-hati 'yon? Isa lang, and then, Isa lang, isang room lang. By session. siya, per session natin. Oh, okay. Sa isang session po, ilang oras 'yon? Sa, Tatlo. 3 Tatlo. 3 2 hours. and a half. 3 Pero sa hours. mga 3 years old, ginagawa lang namin 2 and a half or 2 hours. Kasi nababagot na sila, gano'n. Mm. Naantok na. May matutulog po ba na Ay, estudyante? marami po. Meron. Paano pag gano'n, pag natulog madalas. yung bata, hinahayaan na lang? Hayaan. Oo, kasi baka pagod nakakahiya naman sa kanya. Napuyat. Oo. Napuyat, 'di ba? Oo. Napuyat. May mga magulang ba na na pumupunta sa inyo tapos parang nagrereklamo na parang teacher, parang wala naman natututunan yung anak ko, yung may mga ganun bang reklamo or ano yung mga kadalasang reklamo na magulang or kung meron kayong reklamo sa mga magulang. Yan. Una-una sa parents orientation, Oo. pinapaunahan na namin sila. Mm-mm. Kasi sa amin kasi as child development center pa lang kami. Mm-mm. So lahat kami puro umpisa pa lang. Mm-mm. So meron kami tinatawag na 7 domain. Kaya wala pa kami sa amin yung mga writing. More on kami recognition pa lang, Oo. kanta-kanta. Ayan. Oo. May mga nanay na gusto agad agad yung bata. Na-memorize niya yung alphabet. Hindi, as in marunong na dapat magsulat. Ay, grabe. Sabi Oo. ko, sobra ka naman, Mami, pahirapan Oo. yung anak mo. Wag muna. Ah, Unti-unti. oo. Baby pa masyado. Kinakausap namin. So yun, dapat siguro, dapat ino-orient pa lang na ganito yung matututunan ng estudyante. Wag mag-expect Huwag ng... mag-expect. Kailangan Oo. marunong na sila magbasa. Oo. Ano po ba ang More on inyong... recognition pa lang yan. Ano po ba ang inyong point of view pagdating doon sa mga magulang na sinasabi na dapat ang teacher talaga magtuturo? Kasi 'di ba dati, yung setup, yung mga magulang, sila yung nagtuturo na basic writing sa mga estudyante, sa mga bata. 3 hours pa yun. O yung bago nila isalang sa school, alam na nung bata isulat yung pangalan niya. Kumbaga may sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang. Noon yun, diba? noon. Ngayon wala na po talagang ganon. Inaasa na lahat sa guro. Noon. Parang bihira-bihira na, kahit no? naman ngayon, as in lahat, ang alam ko, parang halos 100%. Na. Teacher, minsan pa panakot nga nila, teacher Oo. Lagot ka kay teacher pag di ka sumunod sa amin. Oo. Yun, minsan sinasabi po namin sa mga nanay, wag po kaming gawing Panakot. sa anak niyo. Oo. Huwag kaming panakot. Kaya pag lalapit sa amin at kukunin, ayaw nang lumapit. Naiiyak, natutroma. Umiiyak. Yung pala, Correct. lagot ka kay teacher. Yan. Naku, mali din yung gano'n, no? Opo, Na yes mindset. po. Kasi psychologically, iba yung impact sa bata. Parang pinoportray mo na yung mga guro ay monster. Parang ganyan. So, gusto Tsaka parang nagiging trauma na rin yung gano'n sa bata, di totoo. ba? Imbis na masaya siya, napapasok sa school, excited. Hindi na, kasi tinatakot na eh. Correct. Diba? Ayan, bago po natin pagpatuloy ang usapan, shoutout daw kay Miss Beverly Jane Gamit. Shoutout kayo. Kakilala niyo po ba siya? Yes po. Hi, Ma'am Beverly. Hi, Ma'am Beverly Gamit. Ayan, nanonood si Ma'am Beverly Jane Gamit. At sabi Si dito, Jane. si Miss Aida Fermin. Kilala niyo rin po ba ito? Yes, that is my sister then teacher yan ng high Ayan, school Pabella. hello!
Oh, 'di ba? Gusto ko lang po malaman para lang aware yung mga nanonood sa atin, especially the parents. Ano po ba yung madalas matututunan ng mga bata sa early child development, early child care and development centers? Kung saan po kayo nagtuturo? Ano po yung madalas na tinuturo ninyo? Maliban sa mga songs, Poems. yun. Poems, yan. Mga tula, yan. Nagtuturo kasi kami, dinadaan namin through song. Halimbawa, sa shape na ako, kakantahin ko yung mga shapes. Oh. Square circle, square circle, triangle, Yeah, triangle, ganun po. Kaya kailangan maging ano ka rin, maging Artista. Artista, oo. Mga Parang bata. uma-acting ka rin, ano? Oo. Kailangan sayaw-sayaw. Tapos, minsan kapag kayong facial expression na kami, kailangan kung ano yung emotion na pinoportrait ko, kailangan masasabi nila. Oh, para ma-retain sa memory Ma-retain sa nila. memory. Madali nilang tandaan. No? Pag na-associate yung mga bagay nila sa songs, nare-recognize nila Yes po. sa mga susunod nilang araw or sa buhay. Oh, ganun pala ka-effective talaga ang mga teachers. Okay? Pasalamatan natin yung mga guro natin na talagang pinagtsatsagaan yung mga anak ninyo, no? Yung mga lahi ninyo na medyo dapat din na pinapadami, no? Pero pinagtsatsagaan pa rin nila. Dahil sabi nga ng ating bayani, ang kabataan siyang pag-asa ng bayan. Naniniwala pa po ba kayo sa kasabihan na yun? O parang Yes po. luma na po yun? Para lumana. Pero sana ibahin Oo, naman. sana ibahin naman. Ayan. Madako naman po tayo sa inyong mga personal na buhay kung okay lang po malaman. Paano nyo po nababalanse bilang teacher ang inyong personal na buhay? Meron pa rin po ba kayong time? Meron po ba kayong mga pamilya na? May mga anak na rin? Nababalanse pa rin naman namin yung sa pagdating sa family at saka sa trabaho. Kailangan lang talaga ng time. I-manage mo yung Time management. At sanay na po kayo dyan. Yes. Oo, kasi Naka-ano na yan. Lahat. Activities. naka-organize na. Pag Nakalista teacher na lahat. Oo, Tsaka pag pag teacher may talaga, problema no? ka, halimbawa sa ano namin, as daycare teacher, Mm-mm. pag may problema ka, hindi mo po pwedeng ipaparamdam or Oo, haharap sa ka sa bata. mga bata. Oo, hindi kasi baka mamaya ipasa mo siya, no? Chinelasin mo bigla. Hindi, tsaka ano, Oo. ang mga ganyang bata, masyadong mga observant yan. Totoo. Ako nga dati, hindi ako masyado noon na mag-ano. Sabi nila, teacher, why are you sad? Hindi. Basta kapag ano ka, tahimik ka, biglang Napapansin lalapit nila. sa'yo. Oo. Pansin nila. Oh, kasi ang mga bata para silang storage na wala pang laman, na-absorb nila lahat. 'Di ba? Hindi kagaya ng Yes, mga tayo totoo mga yun. matatanda na tayo na talagang ang dami na nating trauma, ang dami na nating na-absorb sa utak natin. Na minsan di natin binibigyan ng pansin kasi pagod na tayo eh. 'Di ba? Oo. Pero yung bata para sila mga sponge, na-absorb nila lahat. Absorb lang. Oo, ganong So, anong kahirap. sabihin mo? Mm-mm. Gagayahin nila. Gagayahin Susundin. nila. Sa beses nga, wala akong makeup, wala akong lipstick. May lumapit sa akin bata. Teacher, wala ka lipstick? Oo, napansin din yun eh, no? Oo, pati lipstick wala. Oo. Kailangan naka-lipstick ka para maganda. Oo. Ganun ba? At kailangan mo i-explain yun sa kanila. Oo, kasi, Oo. wait lang, nakalimutan ko lang. Oo. Ito natin na. Lipstick naman ako. Oo. Para maging maganda sa paningin. Correct. Nako, eto nanonood sa atin. Shoutout din natin siya. Si Miss Hannah Gianna Reyes. Ayan. Yan. Pa-shoutout Hi, naman dyan, Han. tita. Tita, Hi, kanina Han. tita to. Yes. Hi, Hannah. Hi, Hannah. Hello, Miss Hannah. Thank you. Thank you sa Thank you for panonood. watching. Eto, meron na po ba kayong time or minsan na po ba naisipin nyo na mag-give up na sa inyong pagtatrabaho? If yes, ano po yung dahilan? Or kung hindi naman, ano yung dahilan bakit kayo nagpapatuloy? Kasi ako, nagpapatuloy pa rin ako sa aking pagtuturo. Kahit na syempre, alam, yung pagod ba, nagpapatuloy kasi dyan kami kumukuha ng aming yung kinikita. Panghanap buhay o Siyempre, panghanap pang sustento. Pero, hindi lang doon. Dahil love talaga namin ang ginagawa namin. Public Kasi kung service hindi, din talaga siya. Kung hindi, wala na kami. Oo, totoo. Hindi na kami magpapatuloy. Ayan, kayo po Miss Lisa, ano po yung dahilan bakit hindi kayo nag-give up, mag-change na lang ng career? Bakit hindi nag-give up? Kasi nga from the start, di ba? Sabi ko na nga, pangarap Pangarap ko talaga yun. siya. Maging teacher talaga.
So, andun talaga yung pinaka tinatawag kong anong tawag ba dito? Nalimutan ko na. Oo. Sign of aging Basta po ito. andun. Oo nga. Happy birthday, ba't ganon? Oo. Basta yung ano ko, hindi ako mag-give up. Mhm. Kasi mahal na mahal ko na talaga yung pagtuturo. Oo. Talagang nananalaytay sa inyong dugo ang pagtuturo Saka talaga. parang nabubuhay ako eh. Mm-mm. Kapag nagiging energetic ako, pag nakikita ko Oo. mga batang malilikot, naka-smile, makulit, basta mag-good morning Kahit sumasakit Oo. yung balakang Oo. niya. Oo, kahit sumasakit na yung mga Wow, balakang, grabe. tuhod, kahit tuhod, Oo. pilitin makabuti ng tuhod mo. Oo, ganun kayo Diba? ka-dedicated, Basta mag-enjoy. ka-passionate. Correct. Enjoy lang, enjoy mo Mm-mm. lang. So, ibig Kasi sabihin, yan po talaga yung purpose ninyo in life. Nag-enjoy kami sa Oo. enjoy ginagawa. mo lang. Totoo. So, eto na nga, no, bago tayo matapos ngayong hapon, gusto ko malaman, ano po yung mga madalas na misconceptions naman sa mga ng mga tao tungkol sa inyong mga teacher? Ang misconception nila. Sa akin unang nila, maldita daw ako. Maldita. Yes. Pag teacher talaga, no, takot ka sa teacher mo. Mm-mm. Baka tarayan ka niyan, gano'n. Hindi kasi ako na-smile agad sa kanila. Amin na po yung bata. Pero pag nasa akin yung mga bata, yan, na-smile. Oo. Kasi pag nasa amin na yung bata, hindi na namin sila ina-entertain. Mhm. Ayaw pa kasi agad nilang umalis sa harapan mo Oo, eh. lalo mas mahirap. Diba? Correct. Isang kurap mo lang, mamaya dyan may iba na ginagawa ng bata. Oo, madidistract kapag nandun yung magulang. Oo. Pag Kaya nakalagi sabi ko, nakabuntot. bawal pumasok sa loob. Totoo. Akala nila natutuwa ako kapag peace po Pero paano na lang Ayan po alam niyo ng mga parents magbibideo, bawal video habang nagtuturo kami. Oo. Bawal standby sa sa hallway. Oo. Usapan natin yan. Mga Kasi ganun. madidistract yung bata. Yes po. Diba? Yung tipong hindi pa nga sila sanay na malayo sa magulang. Mas lalo mahihirapan na kunin yung atensyon. Minsan susut-sut pa sila. Oo. Gaganon pa. So hindi po ini-encourage dapat ng mga teachers kasi mahirapan yung bata lalo, no? Tsaka hindi namin agad makukuha lalo yung loob. Kasi Yung loob. pag sabi namin, once na nasa amin na yung bata sa loob, hayaan nyo na uwi muna kayo. Maglaba kayo ng mga panting. Ayan. Ayusin yung bahay, maglinis. Maglinis. Oo. Laba-laba pag may Oo. time. Ayan. Basta tingin lang sa oras, uwian na. Diba? So, parang ina-assure naman sila na mapapanatag din naman yung loob nila dahil sa inyong care ay magiging safe naman yung mga bata. Yes, Kayong po. bahala sa Safe na safe. cargo nyo sila. Cargo. Ayun. Tsaka may mga guard din naman nandoon. Naka-assist din sa amin. Kaya thank you kami doon sa mga guard sa Ibis. Ayan. Thank you po sa Shout inyo out sila. sa amin. Sa Oh, amin. shout out. Araw-araw. Kayo po, Miss Lorelei, anong misconception sa inyo ng mga tao? Same lang din kami kasi ilang din kasi ang ganun lang din na parang suplado Suplado din, oo. Lalo ang peg. mukha ko. Mas suplado Sa kanya. sa kanya. Oo. Pero pagdating sa ugali, talaga mas mahigpit siya. Oo. Ganun talaga no? Ganun. Hindi mo talaga pwede husgahan ng isang tao basta sa itsura. Opo. Diba? Kasi minsan baka talagang ganun lang talaga yung mukha mo pero hindi ka naman talaga Oo. may sungay. Nakatago. Diba? Oo. Tago muna, tago. Tago muna. Dapat laging Oo. angel. So, eto naman, pag-usapan natin ito, no? Kung sakali lang, baka sakali man may nakikinig sa atin, makapunta sa kanila yung mga nasa mataas na posisyon, kung may improve kayo sa education system natin sa Pilipinas or sa sitwasyon ng mga guro in general, ano po yung sa tingin ninyong kailangan bigyan ng pansin o dapat baguhin at bakit? Oo. Ano pa bang Ang dapat? bigyan Ano may pansin. pagkukulang? Oo. Siguro yung As they are working, sweldo namin. Yung sweldo, Salad. yan. Yan. Oo. Siya, importante yan, di ba? Kasi sa amin kasi sa mga daycare teachers sa pambuong Pilipinas the rest kasi as in volunteer and then Oo. hindi talaga yung minimum sahod sa pinakaano. Sahod, ayan, sa mga guro, sahod talaga, sana Sahod madagdagan. talaga, sahod. Diba? Oo, kasi hindi naman pwedeng lagi na lang, rewarding kasi yung trabaho, ay, makakabuti para sa future ng mga tao. Siyempre, paano ka naman? Diba? Siyempre, ikaw ay naglalaan ng effort mo, nag-aral ka ng matagal, diba? Yung pasensya mo din, hinabaan mo, kahit gusto mo ng chinelasin. Aside sa sahod, syempre para mas mag-improve, kasi naman sa amin may mga seminar sa atin, di ba? May mga refresher naman sa amin. May refresher kami regarding doon sa mga curriculum ng mga bata. Ayan, oo. Sa mga behavior, sa
sa developmental ng bata, isinasama din sa amin. Ayan. Wala naman Inaano kaming babaguhin. Sabi, more on seminars. Seminar din Oo. para sa mga bata. ikaka-develop namin, para sa pagtuturo ng bata. Ayan. Paano yung mga classrooms? Gusto niyo ba pa-aircon naman? O Aircon parang, naman. Ay, aircon naman. Ay, aircon. Yes. Aircon na pala ngayon nung nag-aaral kami. Sa Mandaluyong. Oo, sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Ay, sana all. Pero ngayon, kami kasi nakaano pa lang kami, parang In-house. Gamit. nakikigamit pa lang kami doon sa elementary school, Oo, sa pero integrated okay na. school. Oo. Pero kapag dumating at na-turnover yun sa amin, pagmamalaki ko na, thank you po, Congressman. Oh, Congresswoman. ayan. Dapat ganun naman kasi Ayan. talaga, Kay no? Kapitan, Yan. na-turnover doon this Oo. coming December. Totoo, kasi mahirap mag-aral, lalo na Yes. sa mga bagets. Mahirap pag-focus kapag sobrang init. Totoo, Diba? iba-ibang init ngayon, nakakapagod. Tsaka for ano na rin, for hygienic purposes na rin. Kasi pag pawis na pawis, di ba, nangangamoy ng may araw, kung anong sakit ang pwede ma-develop pa. Oo. Di ba? So, para mas Lagi komportable. na ngang inuubo ang mga bata. Oo, Eh, diba? kapag pinagpapawisan, Oo. kawawa sila. Correct. So, ayan ako mga Lodi ko. Marami tayong kaalaman na nakuha mula sa ating mga idol na teacher ngayong hapon mula kay Idol Teacher Liza and Idol Teacher Lorilei, mga idol na ating mga mahuhusay na teacher, mga idol na teacher mula sa, ano nga pong paaralan? Mandaluyong. Parang Kailaya. Ayan, sila ang ating nakasama ngayong hapon at pinangaralan, kinilala bilang mga idol na teacher ng RMN Foundation at ng Idol Mong Station IFM 93.9 Manila. Sila yung mga nakatanggap ng regalo mula sa ating mga sponsors. Maraming pong salamat sa inyo mga idol ko. Baka meron po kayong gustong pasalamatan, i-shout out na katrabaho, kakilala. Oo, sige po, go ahead po. Marami po tayong oras. Simulan mo na. Shoutout ko po. Hi sa lahat po ng mga daycare teachers and daycare workers ng Mandaluyong. Most especially po sa aming head na kay Ma'am Merlinda. At sa lahat din po ng teachers ng IBIS. At sa principal po doon kay Ma'am Elalyn. Hi Ma'am Elalyn Albutal. Tapos kay Kapangilinan sa Barangka Ilaya at sa lahat ng buong konseho, kagawad. Thank you po sa lahat ng suporta po ninyo kanina. Sa aming trick or treat. Thank you po. Wow, in Ayan. advance na. Yes, Opo, in advance na po na. Oo, bongga. Miss Lorilei, baka meron po kayong gustong i-shout out. Nasabi mo na lahat eh. Oo, nasabi na lahat. Kamag-anak. Asawa, Hi, anak, so, mga hi na lang po sa family ko. Hi. At sa... Huwag nang bumalik. Tsaka, hi po sa kapwa ko, daycare teachers, Ayan. daycare workers, sa aming head, Ma'am Merlinda ang Ibusag. Hi po sa inyong lahat. Mayora. Ayan. Hi po sa aming Mayora, Menchie Abalos. Mm-mm. At sa aming Congressman, Neftali Gonzales. Ayan. Hi po sa inyo. Very supportive ba ang Yes mga po, yan pagdating sa napaka-supportive. ating mga... Hi, Yes advance po. happy Ano? birthday po, Congresswoman. Yes po, happy birthday. Queenie, happy birthday po, Ma'am Sana may Queenie. pa-cake po, pa-lechon. Yes. Ang kakapal ba ang mukha Happy eh, no? birthday. Happy birthday po. Ande, oo, ayan. Happy birthday po. At syempre, ito may nanonood sa atin, si Idol Gabay Dante. Kilala niyo po ba ito? Yes. Kasama Hi, na. Hi, Gab. Hi, Dante. Thank you sa Hello. pa-attendance kanina. Thank you sa Ayan. pag-ikot. So maraming pong salamat sa inyong dalawa. Congratulations Thank you no? Thank you po. Nakakatuwang malaman na kahit na ang dami na nagbago, ang dami ng mga challenging na kinakaharap ng ating mga guro, kayo ay passionate pa rin sa inyong profession at talagang matuturing na mga modern heroes natin sila. Kaya palakpakan naman natin sila mga idol ko at patuloy na suportahan. At syempre sana mas marami pang mga estudyante ang matuto, 'di ba? Kasi yan yung pinaka vital na part eh, yung first stage ng learning sa inyo talaga o kayong unang bubungad eh. Kayo ang magsiset ng mood nila kasi kapag na-trauma sila, ayaw na nila mag-aral. 'Di ba? Oo, 'di ba? Kayo yung unang Kaya bawal paparaanan sa kanila ma-trauma sa ang school. bata. Totoo. Kailangan eh sa early childhood care pa lang ay ma-excite na sila mag-aral palalo kasi parang ay nakakatuwa si teacher, 'di ba? po. Parang hindi pala nakakatakot yung mga teacher gaya na sinasabi ng mga magulang na mga ganon, 'di ba? So ayan mga idol ko again, maraming salamat sa inyong panonood and maraming pong salamat sa ating mga idol na teachers sa inyong oras. Thank you, Idol. Thank you po. Thank you din po. Naway pagpalain pa kayo mabigyan ng mas mataas na sahod. Yes. Diba? Sana nga. Sana nga po. pambigay ng suporta. O, para tuloy-tuloy din ang saya. Siyempre mga Lodi ko, no, ang ating Idol Ko Teacher campaign na ginagawa natin every year
here para sa ating mga mahuhusay, mga dedicated na mga guro, no, bilang pagkilala at bigyan naman sila ng konting appreciation, no, na deserve din naman talaga nila. At syempre, kung gusto mo panoorin yung episode na to at abangan pa ang mga susunod na episode ng Lodi Talks, hanapin mo lang kami dito sa Facebook, IFM 93.9 Manila. And don't forget to share and react sa ating mga kwentuhan kada episode natin. So maraming salamat. Hello din kay Idol Nelda Esperazante. Sabi dito, ang galing naman ng mga Ma'am Liza at Ma'am Lori. Hi, Thank Ma'am you po. Esper! Ayan. At kay Idol Fem Manulang nanonood din sa atin. Ayan, hello po sa inyo mga idol ko. Maraming salamat, Teacher Liza, Teacher Lori. Hanggang Thank you sa susunod. Thank you rin po sa inyo. Thank you Ayan, po. ako pa rin ang Idol 1, 2, and 1 sa Idol Kitchen. Dito pa rin sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. IFM nga ni. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano?